Hello mga kamaster, welcome muli sa aking channel. At topic natin ngayon, meron tayong nabiling 9 pieces motherboard sa Facebook Marketplace. So, basahin natin ano sabi na owner. So, ito ang sabi ng owner guys. Same issue lahat. Good daw ito nung huling ginamit tapos tinabi lang. So nung tinesting na niya, ito yung sabi, nag-on lang saglit tapos namamatay na. Bali ang nangyayari dito ka master pag power on mo iikot siya sandali 4 to 5 seconds, wala na, i-on mo ulit. So ganon, ulit-ulit lang yung cycle niya. So, testingin natin tong isa. Bali yung ito ka master, itong dalawa sinubukan kong ayusin. So, ang issue nito is under ng 4 to 5 seconds tapos wala na. So, tinanggal ko yung dapat tanggalin na pyesa. So, hindi ko siya nakuha itong dalawa pero nag-on off na siya. So, subukan natin. So, isa na lang ititesting ko ito ka master. Ito lang para makita nyo yung anong issue nito. I-on natin. So mapapansin nyo yung fan ng power supply, on off lang siya. Dati kasi nung hindi ko pa inayos to is ano lang, iikot ng 4 to 5 seconds tapos wala na. So ito mga kamaster, naayos ko yung 6, yung isa na lang nakuha na. So 5 na lang yung matitesting natin na naayos ko. So ano ba ang ginawa ko mga kamaster? So ituturo ko sa inyo, bali ilang oras ko rin itong inayos. So ngayon, minuto lang, malalaman nyo na kung paano ayusin to, napakadali lang. So magti-testing na tayo ng naayos ko. So ito yung motherboard natin. So tatanggalin natin itong tinesting natin. I-test muna natin mga kamaster yung naayos ko, tapos ituturo ko sa inyo kung ano ang ginawa natin. Napakadali lang. Hindi nyo na kailangan mag-testing ng ilang oras, hanapin yung sira. Ito, minuto lang alam nyo na kung paano gagawin. So, umpisahan natin sa isa. So, lalagyan ko muna ng video card kasi wala pa akong VGA, HDMI lang. So, tignan nyo na lang sa likod ko kung magdi-display ito. So, ang model pala ng motherboard na to is Gigabyte. Ito yung model niya. Gigabyte GA861M-DS2. So, mamaya pag natapos tayo mag-test, ituturo ko sa inyo kung ano lang ang tatanggalin nyo dito para gumana ulit yung motherboard nyo. Napakadali lang. So, mag-test muna tayo. So
So tignan nyo na lang sa likod ko kung magdi-display ito. Tignan nyo na rin yung power supply. So magre-reboot pa yan kasi unang bukas natin. So ayun, sa likod ko mga kamaster, may display na. So proceed tayo sa isa. Ito naman yung i-test natin. Ito may kasama pang processor yung iba mga kamaster nung nakuha natin. So importante yung may battery kasi alam nyo yung gigabyte na ganito model napaka notorious dito sa no power pag lowbat na yung battery nyo. Lagi yung tatandaan pag gigabyte na model kailangan yung battery nyo is good dahil pag hindi yan magpa-power. Yan din ang sakit ng motherboard na to. So on natin. Ito na yung pangalawa. Ayun, may display. So mapapansin nyo mga kamaster, tuloy-tuloy na, may display na. Dati sira nito kung yung may-ari nito makapanood nito sir, naayos ko yung motherboard mo. So proceed tayo sa susunod. So nagtatanong kayo mga kamaster kung ano yung nangyari. So mamaya papaliwanag ko kasi good daw ito nung tinabi. Tapos yung gusto niya nang gamitin, magtatayo yata siya ng computer shop kasi halos parehas yung board pero yung box niya is magkaiba. FM2 yung box pero yung model ng board niya is magkaparehas lahat. So ano ba yung naging cause doon? Mamaya papaliwanag ko sa inyo at paano ko rin inayos. Minuto lang alam nyo na kung may mga ganito kayong naging issue motherboard na good naman. Tapos yung tinabi nyo lang, tapos gusto nyo nang gamitin, ayun, yun na yung naging sira. So ito na yung pangatlo. I-on natin. So yan, nag-reboot lang yan kasi unang bukas kasi tinanggalan natin ng battery, yung BIOS nagre-reset. So ayun, may display sa likod ko mga kamaster. Tignan nyo na lang. So proceed tayo sa pang-apat. Actually kamaster, 6 to naayos ko nakuha na yung isa. So 5 na lang yung madidemo ko. At saka yung burn test nito panoorin nyo na lang sa aking short video.
Ito, may processor pa siya kasama. So, testingin natin. So, huwag niyong kalimutan yung battery. Napaka-importante nito dahil pag lobat yung battery nyo, di yan magpa-power on. Ito talaga sakit ng gigabyte ng mga motherboard. Kahit anong karamihang gigabyte sa na-experience ko, ganyan yung sakit nila. So, akala ng iba, sira na. So, nabibili ko, yun lang pala, battery lang yung problem. Kaya ayaw mag-power yung board. Ito na yung pangapat mga kamaster. So, turn on natin. Lagyan natin ng buzzer kasi hindi talaga ako nag-aayos ng motherboard pag wala to kasi ito yung palatandaan ko talaga, yung buzzer. So, on natin. Ayun, yung display. So, patayin natin. So, proceed tayo sa panglima. So yung board nga pala nito is 3rd gen support na rin kasi yung mga processor natin, ano na to 3rd gen na to G1610 ba to? So 3rd gen support na tong motherboard. So lahat ng yung iba nakuha ko may processor na 3rd gen. So binigay na lang siguro ng may-ari. Isusapan namin board lang naman. So yung board nito nakuha ko is 150 pesos each. So ito na yung panglima. Power on natin. Lagyan natin ng buzzer. So on natin. So nag-beep siya. Baka lumuwag lang yung video card natin. So yung mga kamaster, panglima na ito. So lahat yan okay na. So ngayon magpo-proceed tayo kung ano yung ginawa ko. Ima-microscope mode ko muna mga kamaster para makita nyo kung ano yung ginawa natin.
una kong tinanggal, ito yung notorious una yung nasisira. Kung napapansin nyo ito dito, ito yan siya mga kamaster, itong naka microscope. Lahat yan, meron yan silang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito. So lahat yan sila, meron yan silang ganito, yung maitim, yung tatlo ang paa. So sa tuwing ayos ko nito, ito yung unang napaka-notorious unang nasisira dito. Ito. So magbilang tayo sa baba. 1, 2. Dito, ito yung una kong tinanggal. So ito, halos natanggal ko na lahat kasi minsan pag hindi mo madali dito, ito yan siya dito. Sa pangalawa, sa 1 and 2. 1 and 2, dito yan, ito. Tingnan tong mouse ko mga kamaster, ito. 1, 2, so dito, una yung tatanggalin, yan na muna. So kung wala naman kayong heat gun, pwede nyo namang dukutin na lang, ganunin nyo na lang. Sa akin, dinudukot ko na lang. So kung motherboard na to mag-on, tapos after 4 seconds, namamatay, wala na. Pag once sinanggal nyo to, ang mangyayari dyan sa board nyo, kung hindi nyo pa madali dito, is tuloy-tuloy na yung power nyan. Kaya lang, ang nangyayari, on off, pero natanggal na natin yung power on nya na wala nang power, tapos on muli, ganon. So ang mangyayari to, pag unang tanggal mo, hindi mo madali dito, babalik na yung on off nya. So pag hindi nyo madali dito, akyat kayo dito sa may memory banda. Dito, ito. Dito naman siya nakalagay, ito. Tignan nyo yung mouse, arrow. Ito yan siya. Yan yung notorious na nasisira dyan. Nandyan lang yan sa dalawa na pinakaunang nasisira. Ito. Kung hindi nyo madali dito, so mag-lucky pick na kayo dito. Pag hindi nyo madali doon sa dalawa, tanggalin nyo itong dalawa na to. Ito magkatabi dito, ito tinanggal ko, halos naubos ko na lahat, hanggang sa nakaakyat ako dito sa taas. Dito naubos ko na. So maglalaki pick na lang kayo dito mga kamaster. Yan, hanggang sa ito naubos ko na So ito sa taas naubos ko rin bago ko nakuha tong So okay lang naman. Ayan, naubos ko na dito kasi una ko munang tinanggal yung dito at saka dito. Yung tinuro ko, yung dito saka yung nandito. So hindi ko siya nakuha hanggang sa naubos ko. Yung huli kong nakuha is yung huling sira. So hindi ko nakuha yung lucky pick. So magla-lucky pick na lang kayo. Basta unahin nyo yung dalawa tinuro ko. Kasi yung ibang naayos ko dito ay nakuha ko naman. Hanapin ko. So kung ito mapapansin nyo tong isa na good is una ko munang tinanggal yung nandito. So hindi ko siya nakuha. Nadali ko dito. Sa dalawa, dito muna, tsaka dito magkatabi. So nadali natin ito. So maglalaki pick ka na lang, basta unahin nyo lang muna yung tinuro kong dalawa. So ano bang kadahilanan mga kamaster kung bakit nasisira yung motherboard nyo? So napansin ko kasi nung nakuha ko ito is yung ito, may battery. Nakalagay siya sa box. Tapos may battery siya, Tapos hindi niya nilagay sa static graph ng niya, yung motherboard niya. Kaya ang nangyari, hindi niya hiniwalay itong backplate. Gumagana yung battery niya. Tapos pinato niya yung backplate sa likod. Ayun, ang nangyari dito na static. Actually, mga kamaster, nasira din yung main BIOS nito.
ito pinag-swap ko, ito yung primary, nilipat ko sa taas. Karamihan ng chips nito sira yung primary BIOS, puro backup na ito lahat, kagaya ng iba dito. Kagaya ng iba dito, isa na lang yung BIOS na ginamit ko kasi sira talaga yung primary, puro backup na to. So, na-static yung motherboard nito. Kaya, mga kamaster, pag nagtabi kayo ng motherboard, dapat tanggalin nyo talaga yung battery nito. Tapos, ito ihiwalay nyo talaga kasi pag ginamit nyo to, kahit wala ng power, may charge pa rin yung mga capacitor nito. Minsan, araw yan nawawala, may charge yan sila. Kaya pag nilagay nyo, magugulat kayo, ginamit nyo lang. Tapos tinabi nyo, pag gamit nyo ulit, ayun na, ayaw nang umandar. So, ganyan yung nangyari mga kamaster. So, hanggang sa muli mga kamaster, sana makatulong sa inyo ang munting nalalaman ko. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel para sa susunod pa nating video. Maraming salamat!